I'm glad to hear it. Jollity! Hi. Noon ko pa pinagdarasal na maging okay kayo ni Princess. Gusto ko maging isang buong pamilya tayo, right, Raymond? Oo naman. Mabait na bata si Princess. I'm sure in time, magiging close din kayo, di ba? I won't close my doors. Pwede naman namin kalimutan yung mga nangyari na hindi maganda sa amin in the past. That's great. Oh, Truce? I love it. Anyway, Princess, tara. Iwan muna natin yung mag-ama. Saan po tayo pupunta, ma? Mag-shopping tayo. Gusto kong mag-bonding muna tayo, okay? Sige po. Let's go. Mauna na muna kami, Raymond. Sige po, Tito Raymond. Ingat kayo. Sige po. Salamat, Princess, ha? I'm sorry. It's okay. Anak, kung tutuusin, patagal na kitang gustong kausapin tungkol dito. Tungkol po saan? Tungkol sa amin ng Tito Raymond mo. Alam mo naman nagmamahalan kami, di ba? Po? And yet, pakiramdam ko, mas kinakampihan mo si Charlene ngayon. Hindi naman po sa ganun. Huwag mo na i-deny. Talagang noon pa kay Charlene ka kumakampi. Eh, hindi ko maintindihan kung bakit tayo naman yung magkadugo. Mas naman na lang po talaga kami maging close ni Ma'am Charlene. Mas magbabago na din yan, anak. Ano pong ibig niyo sabihin, Mama? Iwasan mo na siya. Mag-focus ka sa pamilya natin. Balang araw, tayo ng Tito Raymond mga magsasama-sama. Magiging isang pamilya na tayo. Kaya please, iwasan mo na si Charlene para sa akin. Hindi siya makakatulong sa atin ng Tito Raymond mo. Ha? Please. Pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo, okay? Sige po. Ate, ano? Hindi pa rin ba sila tumatawag? Hindi pa nga eh. Pero nangako sa akin si Princess. Baka naman nag-uusap na silang dalawa. Sana nga. Si Adrian. Hello, Adrian? Charlene, nasan ka? Nasa shop ako ngayon. Bakit? Papunta ko ngayon ng court. May bagong development sa kaso mo kay Leilani. Really? May development? Nahanap na si Leilani? Pagkatapos ko dito pupuntahan kita. Tsaka ako magpapaliwanag. Sige, Adrian. May meeting lang ako sa labas. Magtawagan tayo kung saan tayo pwede magkita. Sige, thank you. Basta pag-isipan mo na ng maayos yung sinabi ko sa'yo, anak, okay? Sige po, Mama. Yes? Yes po, ano yung problema? May tumawag po sa opisina namin. May nireport na may robbery dito sa area nyo. Sa banda rito po tumakbo ang suspect. Baka po may nakita kayong umaali-aligid na lalaki. Edad 30, payat at mataas. Wala naman, wala kami nakita. Opo, tsaka kakarating lang po namin.
Sige po, pasensya na po kayo sa abala. Sige po, dito na po kami. Baka nandyan lang yun. Yun lang pala. Akala ko naman kung ano. Ate, ano kaya yung bagong development na sinasabi ni Attorney Adrian tungkol dun sa kaso mo? Eh, hindi ko alam, pero magkikita kami mamaya. Ramdam ko yung urgency ng boses niya. Parang may mahalaga siyang natuklasan. Paano kung alam niya talaga kung sino yung totoong nanakit kay Leilani? Si TV na lang naman ang gagawa nun. At makukulong na talaga yung hayop na yun. Hindi na ako makapaghintay na pagbayaran ni Divina ang lahat ng kasalanan niya. Lalo na yung ginawa niya sa akin. Gusto ko nang matapos to para makabalik na sa normal ang lahat. Mas na-miss ko na ang anak ko. Gusto ko na siyang makita, pa. Huwag muna ngayon, Leilani. Delikado pa. At malaya si Divina. Hindi tayo makakasiguro sa safety ng apo ko. Hindi natin gusto mapahamak si Xavier, hindi ba? Kaya, konting tiis lang. Kapag napakulong na natin si Divina, magiging malaya ka na rin makasama ang anak mo. Sige anak, mauna ka na sa loob. Sasagutin ko lang to, ha? Sige po, Ma. Hello, sino to? Si Attorney Adrian, lawyer ni Charlene. O, ano gusto mo? Papunta na ako kay Charlene para sabihin yung mga nalalaman ko tungkol sa'yo. Ano naman pinagsasasabi mo, ha? Alam ko na yung mga sekreto mo. Alam ko na kung nasan si Leilani. Magkita tayo. Pag-usapan natin kung anong gagawin. Ma, okay lang po ba kayo? Ha? Sino po yun? May nangyari po ba? Wala sa opisina lang to may problema. Pumasok ka na sa loob. Pupuntahan ko lang yung office. Sigurado po kayo? Okay lang ako. Promise. Sige na, pumasok ka na. Sige po, Ma. Arnold, ako na magdadrive. Akin yung susi. Hintayin mo yung tawag ko. Bantayan mo si Princess, ha?